ay gumagamit ng talinghaga ay upang yung mga naghahanap ng mali sa Kanya ay hindi makahanap ng salitang gagamitin laban sa Kanya pagdating ng panahon. Kaya dapat tayo rin matutunan nating gumamit ng mga patalinghagang salita. Kagaya doon sa sinabi ko, Sister, ito bang masarap na laing na ito pag kinain ko sa aming bahay, ganyan din ba kasarap? Patalinghaga yun. Pero kung direkta kong sinabing, Sister, pahingi, pwedeng gamitin yun laban sa akin, susumbong ako sa pamunuan natin. Yung disciple na na-assign sa amin, nang hihingi, kumain na ng hihimpa. Pangalawa na layunin ng talinghaga ay para maunawaan ng mga simpleng tagasunod na Jesus yung mensahe na kanyang gustong iparating. Si Jesus hindi siya gumagamit ng mga mabibigat na panalita, kagaya si Pablo. Sabi niya, hindi ko kayo ginagamitan ng mga mahihirap na panalita. Dapat tayo din, para tayo makapag-akay, gamitan natin ng mga simpleng mga panalita para ang tao'y madala natin at maakay natin sa harapan ng ating Panginoon. Yes! Pangatlong layunin kung bakit patalinghaga ang Panginoong Yesus kung magturo at mangaral ay upang hindi makapanakit direkta ang kanyang mga salita sa damdamin ng kanyang tagasunod. Totoo na ang katotohanan masakit. Halimbawa, dito po, ilan ba tayo? May 50 siguro tayo. Nagkaroon ng kainan. Ang pinakahuli kakainin, cake. Merong isa, pagpunta doon sa cake, in-slice agad ang laki. Woo! Tapos kukunin niya, ilalagay niya sa plato. Marami tayo. Paano mo sasabihan yung sister na nag-slice ng malaking cake na sobrang laki ng cake na kinuha niya? Sister naman, pagkalaki-laki naman ang kinuha mong cake, ang dami pang kakain, tapos ang laki ng kinuha mo. Masyado ka naman sopang. Pasasaktan ang kanyang kalooban. Paano ang mga panalitang hindi makakasakit ng kanyang kalooban? Sister, alalahanin mo, mataas ang sugar mo. Matamis ang cake. Baka mag-trigger ang sugar mo, ang diabetes mo. At least napaalalahanan mo siya sa mga salitang hindi nasasaktan ng kanyang kalooban, kaya babawasan niya ng slice ng kanyang cake. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. Sa Biblia, kapag binasa natin ang kaharian ng langit, ang English niyan ay Kingdom of... Ano sa English ang kaharian ng langit? Ha? Kingdom of Heaven. Nababasa niyo ba yung salitang Kingdom of God? Magkaiba po yun eh. Yung Kingdom of God saka Kingdom of Heaven, magkaiba. Pero minsan kapag itinatagalog, kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ang kaharian ng langit ay lugar. Oh yes. Place. Ang kaharian ng Diyos ay sistema. Okay, malilito ha. Ang kaharian ng langit ay lugar kung saan nandoon ang trono ng Diyos at siya ang naghahari. Yes! Ang kingdom of God ay sistema. Pag sinabing sistema, ito yung uri ng pamumuhay ng mga mamamayan na nasa loob ng kaharian ng langit. Pag sinabing sistema, ang pamumuhay ng mga taong naririto sa kalangitan o sa kaharian ng langit ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, kaharian ba tayo ng langit o kaharian tayo ng Diyos? Ang isa pang tawag kay Jesus, mga kapatid, ay Kingdom of God. Oh yes. Ang tinutukoy na Kingdom of God ay si Jesus. Yes. Sapagkat si Jesus lang ang 100% na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Tayo naman na nakipag-isa kay Jesus ay nagiging bahagi ng Kingdom of God. Kasi tayo ay nakikiisa kay Jesus, kaya tayo ay nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos.
Kaya ikaw at ako, tayong lahat na naririto, ay kingdom of God. Ang tinutukoy dito na hinasikan ng binhi ay ang daigdig ng mabuting binhi. Hinasikan ng mabuting binhi ay ang daigdig. Ngunit sabi sa ating binasa, mayroong ding naghasik ng masamang binhi. Oh no! Sino yung naghasik ng masamang binhi? Ang dyablo. Sino naman yung masamang binhi? Ang mga masasamang tao. So, ibig sabihin, doon sa bukid, dito sa mundong ito, may mabuting tao, may masamang tao. Parang sa isip natin, minsan, gusto mong gumawa ng tama, kaya lang ang daming bumubulong. Bumubulong yung kabutihan, bumubulong yung kasamaan. Di po ba? Kaya ito yung problema din ni Pablo eh. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Sino yung nag-uudyok sa kanyang hindi makagawa ng kabaitan? Sabi niya, may mga bagay na mabuti gusto kong gawin, pero hindi ko ginagawa. Yung mga ayaw kong gawin na masama, yun ang aking ginagawa. Oh no! Sabi niya, kung nagagawa ko man ang mga bagay na ito, hindi na ako ang gumagawa. Eh, sino ang gumagawa? Kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Kaya lang parang may nakalimutan ako. Tinanong kasi ako ni sister, sabi niya, Brad, ano ang gusto mo? Ipataas na yung prayer request o mamaya na? Ano sa palagay niyo? O, tayo na kayo. Practice lang yung pagpupuli niyo. tayo muna po kayo. Taas natin ang inyong mga prayer requests. Prayer request lang muna. Mamaya na yung mga religious items, mga bagay. At naniniwala naman ako nang tayo nagplano pa lang na makarating sa gawain ng Panginoon para siya'y katagpuin, paglingkuran, sinasalubong ng Panginoon ang ating mga kailangan at kailangan. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus, narito po ang mga prayer request ng ating mga kapatid, nasurat mo na hindi, nakahilingan. Kami po'y naniniwala at nagtitiwala na sa amin pa lamang pagpaplano na makarating sa lugar na ito, may ikaw ay mapaglingkuran, katagpuin, sinasalubong mo naman ng mga kasagutan ng lahat ng aming kahilingan. Alam din namin na hindi mo kailangan ng mga handog sapagkat sa iyo nang galing ang lahat ng bagay. Ngunit kailangan ng iyong kaharian dito sa lupa, sa ikasusulong at kaulad, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At naniniwala kami, mula sa kanilang pagkakaloob, mula sa kanilang kalooban, ibabalik mo naman ito sa kanilang pangailangan, siksik, liglig at nag-uumapaw pang biyaya. Ang lahat ng ito ay amin ang inakil sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng palakpakan natin ang Panginoon at makakaupo na kayo. Totoo na yan.